So ito, good evening guys. Ito yung ating ginagawa ngayon. So ayan. So dahil dito is maiksi rin naman ito, yung kanyang tank. Parang 2 shots lang. Eh, wala na daw kagad kailangan. Maglagay ka na naman ng CO2. So ngayon, ang gagawin natin dito is ito nga, pinagawa sa atin para mas maraming shots. At saka siyempre iba talaga pag PCP na. Yun nga pala, hindi pa ako nakaano ng pump para dito, nakalimutan ko. So ito yung ginawa natin, offset nya. Ayan, hindi pa natin to nakinis, hindi pa rin na-anodize, pero goods na. Ayan, makikita nyo kasi dito hindi natatanggal yung busok. Kung makikita nyo, nakahinang siya. Ayan, nakahinang yung ano niya, hindi natatanggal yung barrel, although hammer type siya, no? Ayan, no? Although hammer type, hindi siya natatanggal yung barrel, so nandiyan lang siya talaga, parang escopeta made. Ayan, may rail naman siya rito, and then hindi nga natatanggal, so ang dapat dito pasok-sok lang. So naisip ko, since maiksi naman siya, ano na lang yung maging design natin, isa plug and play, kasi yun, para may maghawak na kagad, di natin kailangan mag-screw, hindi natin kailangan magbutas. So ito na, ayan, gumawa ako na ito. Yan, o-ring dyan, so parang yung original na rin yan. Tapos ito, so yung offset nya, kabit muna natin to, lagay muna natin, yan, baliktad pa, yan. So ayan, di ako nakapagdala ng ano ng screw para dito. Teka, baka meron dito. Ayan, sana meron. Oh, wala eh. Wala. So hayaan muna natin kung anong position meron to. Pakita ko lang sa inyo kasi ayan, medyo kawang pa. So dapat nakaganon yung ano, itong regulator nya, yung quick fill at saka yung gauge. So ito naman ilalagay natin. So kailangan nakaganito na. So ito yung pinakamabilis na paraan ng pag-upgrade dito. So ito man yung ginawa ko, pinapakita ko lang sa inyo. Ayan, So yun, sagad na. Makikita nyo, hand tight din naman. Pero ano yan, ipitan natin. Ayun yun, hand tight lang siya. Ayan, so sagad na. Wala nakalog yan. So dito, ayan, hindi ko pa lang nilagyan ng o-ring kasi hindi ko pa ito na-anodize, hindi pa ready. Pakita ko lang sa inyo kung paano ito binubuo. Ayan, kahit yung may-ari niyan, kayang-kaya siyang i-buuin, i-assemble, i-maintain. So yun. So dito, hindi pa masyadong sagad. Yan, kaya medyo may konti pa siyang talaga. Tsaka siyempre wala pang o-ring. Ayan, ganyan siya na buo. Ayun. Yun. Ayan, i-anodize na lang natin. So ayan, ang intended ko ilagay rito is 0.5 na tank, kaya yan may makikita nyo, may space. Pag nalagyan niya ng 0.5 na tank, halos nakadikit yan, halos nakadikit ito. So hindi na kailangan ng barrel band kasi dito na lang magtatali na lang ng ano. So cute naman. Ayan, cute naman siya. Ganda naman. So, mabilis lang i-maintain, madali lang gawin. Ayan, kaya mismo yung may-ari nito, madali niya ma-maintain. So, ito pa isa, ang ganda regulator, ayan. Makikita nyo, dalawang gauge niya, input-output na yan. So, ganda nito kasi adjustable. Ayan, makikita nyo, adjustable siya. Wala pa lang yung ano rito. Ito yung ginawa natin dito. Ayan, since nasira na, nasira na yung ano niya, yung ganito niya, nandito yan, sira na. So, yun. So, pinalitan natin. Ayan. Para ito sa isang kaibigan natin na nasa. So, lalagyan ko pa ito dito ng ano, para magagamitan siya ng adjustable range. Ayan. So, ayan na, maigpit na siya. O-ring na lang kailangan doon. So, ano lang, may kasama lang to na tester dito sa dulo. Tinitread ko pa. So
Siguro sa mga susunod na araw yan. Tatapos ito ay anodize na lang natin. Yun na lang. Anodize and then set up nitong regulator. Isi-set up pa natin yan. Hindi pa yan nakaset sa tamang output. Tapos ito hindi pa rin. Kaya ayos pa natin yan. Tapos kita nyo naman ang cute, no? Cute niya. Diba? So ayan, no? Ayan, pinakamabilis na paraan paggawa sa kanya. Ganyang paraan. Kasi ito dito, hindi lang talaga natatanggal yung barrel, kaya talagang ganun lang yung magiging paraan. Pero makikita threaded ang linis. Ayan, no? Wala siyang putol, walang nasugatan. Walang nasugatan dito sa kanyang receiver. So hammer type yan, sabi nila maganda naman daw tumama. So hindi sayang gastusan. So yon. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shout out nga pala kay Sir Chris Papakid. Pasensya ka na, sir. At medyo na tayo. At siya po yung isa po siyang airgun enthusiast din, and then marami po siyang mga products na yun, available, binibenta. Pwede nyo siyang kontakin kung may mga kahit dun sa mga accessories marami po siya. Tsaka napakadaling kausap ng tao na yan, napakabait. Ayan. At sana po pakishare nyo yung video natin para makarating sa mas malayo, sa mas maraming tao, para naman mas marami tayong matulungan yung ganito. Tuntua nga yung natin na sabi nga niya, marami na naman daw tayong napasaya. Shoutout din kay Sir Louie, Sir Chris Papakid, at saka kay Sir Louie De Jesus dito rin sa 13. Yun nga pala ulit, kung may mga kailangan kayo accessory ng mga airgun ninyo, yung mga laruan, pwede nyo kontakin si Sir Chris Papakid. Napakabait po tao niyan, madali nyo siyang malapitan, madali siyang kausap. At saka siyempre mas una sila sa akin at sila yung mga unang enthusiast na inabot ko na nandyan na. So please like this video, at saka pakishare na rin po ninyo para po yun nga maging especially ngayong may crisis ng ating bansang Pilipinas, magkaroon tayo ng pagkakaisa doon dito sa ating sa ating community ng airgun. Maging maging mag-alalahanan tayo sa isa't isa bilang nasa enthusiast ng airgun. Pakita natin na meron tayong mas matibay na samahan dahil dito sa ating laro, dito sa ating pagkahilig sa ating mga laruan.